Hello everyone, I am excited to be a Marcos and I am from PS Mathematics 1A. And for today's tutorial, we will gonna learn NumPy. And if you wanna do data science on machine learning, you might wanna know NumPy numerical Python because it's one of the most useful libraries in Python. So why is it good? Because crunching numbers is faster than Python lists or loops, and it has so many built-in functions. So I'm gonna show you how to create NumPy, and there are several ways, but we're gonna learn a few of them. First, before we start, we're gonna need to install NumPy. And there you go. As you can see, I already installed NumPy. I already installed NumPy na. So magpo-proceed na tayo sa coding. First, we're gonna write import NumPy as NP. Then numbers equal NP that this is profile and this is one, two, three, three, three numbers, numbers. And nakapag-create na tayo ng array. So, i-run natin siya kasi pag di mo na siya niran, tapos pinasa mo lang siya kung sa prof mo or sa boss mo, pwede kang mapagalitan kasi hindi mo chinek kung tama ba yung code na ginawa mo. So, i-save natin siya, tapos check natin kung tama yung ginawa natin. And, there you go. As you can see, tama naman yung code natin. Kinuha niya naman yung hinihingi natin. So, papaliwanag ko din sa inyo kung ano yung mga nilagay ko. So, itong import, ang tawag dyan ay sa Python is library. Tinitell siya sa Python to bring in the library. And sa NumPy naman, ang tawag dito is the library name and the this one as an NP. Ang tawag naman dyan ay shortcut. Pang shortcut dun sa ginawa natin. So, this buong line, ang tawag dyan is NumPy library. Sobrang importante niya. So, then the second line naman is include the variables name and the equal sign as the assignment and assignment operator, and this one NPRI creates an NumPRI, and then the last one is the Python list, but this is similar to Python list but much more faster and powerful. Then the line 3 naman is ito yung nagdi-display sa natin, sa arrays natin. Okay, so proceed na tayo sa ibang example natin. Pag maggagawa pala kayo ng iba pang code, punta lang kayo sa new file, tapos pindutin nyo tong, ayan. Punta lang kayo sa file, tapos pindutin nyo yung file, tapos mapupunta lang kayo ulit sa panibagong ano. Tapos ang gagawin naman natin ngayon is, kikreate tayo ng difference between list and NumPy. So, lalagyan ko dito ng import ulit. Import NumPy as n. Then, may list. May list equals count 1, 2, and 3. Yan. Tapos, ganun ulit. Print ulit natin siya para malaman natin kung tama yung code natin. Yan. I-run ulit natin. Is yan, tama naman. Print niya yung hiningi natin. So,
Ang topic natin, 'di ba, ang hinihingi natin ngayon ay ang ituturo natin ngayon is difference between this and NumPy. So, papakita ko naman sa inyo kung anong code nung array, tas yung pinagkaiba nila sa this difference, I mean. My array equals NP and array. Parentheses, colon, then, no, 1, 2, 3, and array. I-run ulit natin siya. Array. Yan. Di ba? As you can see, yung list natin, may mga commas bawat output. Tapos yung array naman natin is mas ano siya, compactly siya or mas maayos siya tignan. I mean, di rin pala siya mas maayos kasi wala siyang comma. Di siya sunod-sunod. Pero yun nga pinagkaiba niya. May comma yung list, pag array naman, wala. So, yun. Diretso na tayo sa high. So, one of the amazing feature of NumPy is automatic math operation. So, gagawa tayo ng important tayo ng NumPy. NumPy as NP. And the person that here is equals NP that array. And 1, 2, 3, and 4. Print lang ulit natin siya ng numbers plus 2. Nag-get ako ng plus 2, so dapat ang magiging element natin ay magiging 3, 4, 5, and 6. So, i-run ulit natin siya. Yun. As you can see, tama naman yung hiningi natin. Nag-plus 2 tayo. Ang binigay niya is 3, 4, 5, and 6. So, proceed ulit tayo sa ibang operation or problem na tuturo ko sa inyo. So, ang tatry naman natin is multiply arrays. So, import ulit tayo. Import na B. Import na B as NP ulit. Tapos, na-press ulit tayo. NP. Not there. Yeah. Tapos, 1, 2, 3, and 4. There you go. 3, 4, and dito tayo print numbers by wait. Kanina yung ginawa natin is addition. So, ngayon naman multiply. So, dapat ang magiging output naman natin ngayon is 3, 4, 5, and 6 ulit. No, I mean 2, 4, 6, 8 kasi nag-multiply tayo na 2. So, i-run ulit natin siya. I-run natin siya. Pwede pangalan, lagyan natin na popular. There you go. Tama din ulit. 2, 4, 6, 8, which is 2 times 1, 2, 2 times 4, 4, 2 times 3, 6, and 2 times 4 is 8. So,